Maliit lang siyang streamer para masaya, pero kapag nakalimutan niyang patayin ang stream niya at nagsimula siyang uminom, hindi niya sinasadyang na-expose ang sarili niya, pero nag-viral siya agad. Nagsisimula ang kwento ng makilala namin ng isang VTuber na nagngangalang Awa Yuki habang dumadaloy siya sa kanyang audience kung saan kilala siya sa kanyang dalisay at inosenteng personalidad. Nagtanong ang isa sa mga manunood niya kung napapagod ba siya sa streaming araw-araw, pero alam niyang hindi siya ang pinakamahusay, kaya alam niyang kailangan niyang magtiyaga. Matatapos na ang stream at nagpapasalamat siya sa lahat sa pagsuporta sa kanya, ngunit nakalimutan niyang tapusin ang kanyang stream at nagsimula siyang makipag-usap sa sarili, na binanggit na gumagana ang kanyang computer. Napagtanto nila na iba ang kanyang tunog sa labas ng stream at nagsimula siyang magreklamo tungkol sa kung paano siya hindi nakakakuha ng sapat na panunood, na iniisip na kailangan niyang pagbutihin. Nakita namin siyang umiinom ng malakas na zero at nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung gaano niya ito kamahal. Sinasabing gagawin niya ang lahat para lang masiyahan ito. Ngunit naririnig siya ng lahat, na napagtantong hindi siya inosente gaya ng iniisip nila. Pinapanood niya ang stream na ito ng isang VTuber na nagngangalang Hakari na naglalaro ng online game na tinatawag na Sausage Legend. Sinabi niya sa kanyang mga manunood ang tungkol dito, na sinasabing hindi niya mapigilan ang paglalaro nito. Ngunit sa tingin nila ay mukhang katawa-tawa ang laro at binasa ni Awa Yuki ang mga komento habang binanggit ni Hakari na ang mga sausage ay matigas at malakas. Kaya nagsimula siyang tumawa, iniisip na si Hakari ay masyadong dalisay para sa mundong ito at ang kanyang nilalaman ay masayang maingay, dahil ang mga sausage ay nagpapa-imagine ng lahat ng bagay. Iniisip ni Awa Yuki na para siyang sanggol at patuloy siyang umiinom habang naglalaro si Hakari at nakahanap siya ng makakapareha kaya inaabangan ni Awa Yuki na makita ang laban. Kinahampas niya ang kanyang sausage laban sa kanyang kalaban at kaya niyang manalo sa laban kaya tumuloy siya sa susunod na laban. Ngunit ang kanyang susunod na kalaban ay may katawa-tawa na pangalan kaya't humagalpak ng tawa si Awa Yuki at pinanood niya ang laban habang nagtataka si Hakari kung bakit mukhang saging ang kanyang kalaban. Nanalo siya sa laro, ngunit binanggit niya na nakamit niya ang isang matamis na release habang binanggit ni Awa Yuki na siya ay guning, ngunit pinagtatawanan siya ng kanyang mga manunood sa pag-aakalang siya ay nakakatawa. Nagpaalam si Hakari at tinapos niya ang kanyang stream habang binanggit ni Awa Yuki na kamangha-mangha siyang iniisip na ito ang dahilan kung bakit siya sikat. Kumuha ng isa pang inumin si Awa Yuki habang iniisip niya kung paanong wala siyang kapantay kay Hakari kaya kailangan niyang pagbutihin dahil hindi siya kumikita ng sapat. Binuksan niya ang stream ng isa pang sikat na VTuber na nagngangalang Chami na gumagawa ng ASMR content at natutuwa siya sa tunog ng kanyang boses sa pag-aakalang ito ay kamangha-mangha. Binanggit ni Chami na gagamit siya ng wooden earpick para linisin ang kanilang mga tenga at nagsimula siya sa kanang tainga. Tinanong ang kanyang mga manunood kung masarap ba ito sa pakiramdam at nasiyahan si Awa Yuki sa karanasan at nakatulog siya. Ngunit nagsimula siyang humilik ng malakas at naririnig ito ng kanyang mga manunood kaya nagsimulang magsalita ang lahat tungkol sa kanya habang nagsisimula siyang makakuha ng mas maraming manunood. Kinabukasan ay nakita namin si Awa Yuki na natutulog sa sahig habang nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang manager na si Suzuki kaya nagising siya ngunit hindi maganda ang kanyang pakiramdam dahil nakainom siya ng sobra. Sinagot niya ang tawag at sinabihan siya ni Suzuki na tumahimik dahil kasalukuyang inilalantad niya ang sarili sa publiko kaya hiniling niya sa kanya na manatiling kalmado hanggat maaari. Sinabi niya sa kanya na i-off ang kanyang stream kaya sa wakas ay napagtanto ni Awa Yuki na hindi niya ito pinatay at nakikinig pa rin sa kanya ang kanyang mga manunood ngunit mukhang nag-e-enjoy sila sa kanyang content at mayroon siyang mahigit 10,000 viewers kaya hindi siya makapaniwala na nangyayari ito. Binabasa niya ang mga komento at napagtanto niya na siya ang numero 1 trending topic sa social media kaya nag-freak out siya. Ngunit sinabi sa kanya ni Suzuki na siya ay gumagawa ng mahusay dahil ang kanyang channel ay sumasabog na nagsasabing gagawin niya ang lahat upang suportahan siya. Ngunit nakaramdam ng sakit si Awa Yuki kaya sumuka siya bago tapusin ang kanyang pag-stream. Humingi siya ng paumanhin kay Suzuki sa pag-aakalang siya ay nagkamali dahil lahat ay nasaktan siya habang siya ay lasing kaya sa tingin niya ay nasira ang kanyang imahe. Ngunit isiniwalat ni Suzuki na inaasahan na ito ng kanilang kumpanya dahil alam nilang baliw siya noong kapanayaman nila siya. Ngunit hindi niya matandaan ang kanyang panayam kaya ipinaalala ni Suzuki sa kanya ang nangyari at sinabing ginawa niya ang impresyon sa kanyang personalidad. Kaya inisip nila na niloloko niya ang kanyang mga manunood sa pagpapanggap niyang isang inosenteng babae para masorpresa niya ang mga ito nang tuluyan na niyang ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit itinanggi niya ito sa pagtatanong kay Suzuki kung bakit nila siya tinanggap kung alam nilang baliw siya. Kaya ipinaliwanag ni Suzuki na nakita ng kumpanya ang potensyal sa kanyang pag-iisip na sisikat siya ngunit sa palagay niya ay walang espesyal sa kanya.
Ipinapaalala ni Suzuki sa kanya na pinag-uusapan siya ng lahat na nagsasabing mukhang kawili-wili siya kaya inaabangan nila ang kanyang susunod na stream. Alam ni Suzuki na kailangan nilang maghanda ngunit sinabihan niya si Awa Yuki na I enjoy ang sandaling pagpapayo sa kanya na ihinto ang pagpapanggap na isang inosenteng babae dahil alam na ng kanyang mga manunood kung ano talaga siya. Dinadaanan niya ang mga komento ng napagtantong nasiyahan ang mga manunood sa pakikinig sa kanya ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Hikari. Kaya't sinagot niya ito at binati siya ni Hikari sa pagiging viral ngunit inihayag niya na nanood siya ng mga clip ng kanyang stream at narinig niya na binanggit ni Awa Yuki na siya ay gunin kaya siya ay kinakabahan. Ngunit inihayag ni Hikari na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito kaya tinanong niya ang kanyang manager tungkol dito at sinabi niya sa kanya na ito ay isang papuri. Kaya na-flatter si Hikari at niyaya niya si Awa Yuki na makipag-collab sa kanya. Tinapos nila ang tawag at nagtungo si Awa Yuki sa isang convenience store kung saan nagbasa siya ng mensahe mula sa kanyang genmate na nagsasabi sa kanya na siya ay masayang maingay. Sa palagay niya, lahat ng tao mula sa kanyang kumpanya ay kamangha-mangha at nakikita namin ang kanyang pag-iisip tungkol sa kanyang karera habang naaalala niya na ginawa niya ang kanyang debut 3 buwan na ang nakakaraan. Akala niya ay magiging madali ang buhay ng isang VTuber ngunit nahirapan siyang palakihin ang kanyang channel habang ang lahat ng VTuber sa kanyang henerasyon ay mas mahusay kaysa sa kanya. Kaya't nahihirapan siyang mabuhay ngunit iniisip niya ang mga kommentong na pagtantong nag-enjoy ang mga manunood sa panunood sa kanya kaya nagpasya siyang ihinto ang pagpapanggap na inosente. Umuwi si Awa Yuki at sinimulan niya ang kanyang stream habang ipinapakita niya ang kanyang tunay na pagkatao at natutuwa ang mga manunood na makita ito kaya napagtanto niyang tanggap na siya kung ano siya. Nagsimula siyang uminom muli at humingi siya ng paumanhin sa nakalimutan niyang i-off ang kanyang stream ngunit tinanong siya ng isa sa kanyang mga manunood kung bakit siya umiinom pa rin. So she explains that she was planning to stop but the management doesn't care so she decided to keep doing it. Tinanong siya ng isa pang manunood kung lasing ba siya kaya inamin niyang magaan siya pero kinabahan siyang maging matino sa harap ng maraming tao at nagbukas siya ng isa pang lata. Nagtataka ang mga manunood kung bakit hindi na siya puro pero sinabi niya sa kanila na walang nagbago na sinasabing inosente pa rin ang kanyang modelo. Sinimulan nila siyang insultuhan ngunit natutuwa siyang basahin ang mga komento at nagpapasalamat siya kay Strong Zero sa pagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na maging sarili. Sinabi niya sa kanila na pakasalan niya ito kung kaya niya at natarante sila ngunit hiniling nila sa kanya na ipaliwanag ang sinabi niya noong pinapanood niya si Hikari. Kaya ipinaliwanag niya na naging tapat lang siya at sa tingin ng kanyang manunood ay wala siyang filter ngunit ipinaliwanag niya na mayroon siyang nagsasabing sira lang ito at patuloy siyang nag-e-enjoy sa kanyang mga inumin habang napagtanto niyang masaya ang kanyang trabaho. Napagtanto niya na pinapanood siya ng dalawang sikat na VTuber na nagngangalang Sign at Shion dahil nag-iwan sila ng mga komento para sa kanya. Kaya tinawag niya silang kanyang senpai na nagsasabi sa kanila na mahal niya sila at hiniling niya sa kanila na pakasalan siya at magkaroon ng kanyang mga anak. The viewers can't believe she was so direct but she explains that they're her favorite streamer so she's just shooting her shot. Binanggit ni Sign na namumula siya kaya naisip ni Awa Yuki na may pagkakataon siya. Pumayag si Sign na makipag-collab in the future kaya inaabangan ito ni Awa Yuki at nangako si Shion na sasama siya sa kanila kaya tuwang-tuwa siya na gusto siyang makita ng mga paborito niyang VTubers na nagtataka kung nananaginip ba siya pero alam niyang totoong iniisip niya na naabot niya ito salamat sa kanya. Malakas na Zero. Kinabukasan, naisip ni Awa Yuki ang lahat ng sinabi niya sa kanyang stream kaya nahihiya siyang magtaka kung bakit siya nag-propose sa kanyang mga paboritong VTuber. Nakikita niya ang isang lata ng malakas na Zero at sinisisi niya ito sa lahat ng bagay na iniisip nito na nagpapakipot ito sa kanyang sarili ngunit alam niyang nakatulong ito sa kanya na mapabuti ang kanyang karera. Narinig niyang tinatawag siya nito kaya tumungo siya sa refrigerator at kumuha ng isa pang lata. Nagsimula siya ng isa pang livestream at inanunsyo niya na makikipag-collaborate siya sa isa pang VTuber na nagsasabi sa lahat na lasing na siya dahil buong araw siyang umiinom kaya iniisip nilang baliw siya. Inihayag niya ang kanyang kapareha na ipinakilala ang lahat sa kanyang kaibigan na si Masahiro at tinatawag siyang kanyang ina. Nagtataka ang mga manunood kung si Masahiro ba talaga ang kanyang ina kaya ipinaliwanag ni Awa Yuki na tinawag niya si Masahiro na kanyang ina dahil siya ang nagdisenyo ng kanyang karakter ngunit naisip ni Awa Yuki na ganap na ipahayag ang kanyang sarili at iniisip ni Masahiro na siya ay nasa problema habang tinanong siya ng isang manunood kung ito ang kanyang unang pagkakataon nakikita si Awa Yuki sa Strong Zero mode. Kaya kinumpirma niya ang kasabihang ito na hindi niya nakitang umiinom at ipinaliwanag ni Awa Yuki na umiinom lamang siya sa gabi habang natutulog si Masahiro.
Nagpasya silang sagutin ang mga tanong at tinanong sila ng isang tagahanga tungkol sa maksimum na bilang ng mga malakas na zero na maaaring inumin ni Awa Yuki kaya't ibinunyag niya na maaari lamang siyang uminom ng 3 lata sa isang gabi ngunit naalala niya na dati siyang isang corporate slave at kinasusuklaman niya ang kanyang trabaho kaya siya nagpasya na magbitiw. Upang ipagdiwang ang kanyang pagbibitiw ay nagpasya siyang mag-inuman at nakatapos siya ng 6 na lata bago siya nawalan ng malay. Malinis na raw siya ngayon kaya kinukutsa siya ni Masahiro habang tinanong siya ng manunood kung ayos lang siya kinabukasan kaya ipinaliwanag niya na nagkaroon siya ng pinakamasamang hangover sa buhay niya at naisip niyang malulunod siya sa kanyang puke. Sa tingin ni Masahiro ay nakakatakot ito at pinayuhan niya si Awa Yuki na bigyan ng pahinga ang kanyang atay dahil ayaw niyang magkasakit siya ngunit ipinaliwanag ni Awa Yuki na kailangan niyang mag-stream bukas at kailangan niyang uminom para maging karakter ngunit sinabihan siya ni Masahiro na mag-stream ng matino sinasabing namimiss niya ang kanyang purong karakter kaya pumayag si Awa Yuki na gawin ito. Nagpatuloy sila sa susunod na tanong at nagtataka ang isang manunood kung okay lang si Awa Yuki na nagtatanong sa kanya kung gusto niya ng isa pang inumin kaya sinabi niyang oo ngunit hindi ito pinayagan ni Masahiro kaya nagsimula siyang sumigaw at natutuwa ang mga manunood. Isang fan ang nagtanong kay Awa Yuki tungkol sa kanyang unang karanasan sa malakas na zero kaya't ibinunyag niya na hindi niya ito gusto noong una dahil hindi niya gusto ang amoy ngunit nang mabangga niya ito kinabukasan ay napagtanto niya na nahulog na siya sa loob. Ito. Tinanong siya ni Masahiro kung nalinlang ba siya sa Strong Zero kaya inamin niya na naisipan niyang bumili ng iba pang inumin ngunit palagi niyang binalikan ito at napagtanto ng lahat na nahuhumaling siya dito. Binasa ni Masahiro ang susunod na tanong na nagtatanong sa kanya kung ano ang naramdaman niya nang nakalimutan niyang patayin ang kanyang stream at binanggit ni Masahiro na ang nagtanong ay palaging may gusto sa kanya kaya gusto niyang magtagumpay siya bilang isang VTuber. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dahil hindi siya sanay na makatanggap ng mga positibong komento kaya nagpasya siyang itabi ito para sa ibang pagkakataon ngunit sinabihan siya ni Masahiro na sagutin ito kaya ipinaliwanag ni Awa Yuki na naramdaman niyang huli siyang nagising para sa kanyang pagsusulit sa pasukan sa high school, at iniisip ni Masahiro na isa itong bangungot na umaasang hindi na ito mangyari sa kanya. Dinadaanan nila ang iba pang mga tanong at lahat sila ay tungkol sa mga inumin kaya malakas na zero ang sagot ni Awa Yuki sa kanilang lahat. Ibinunyag niya na masyado siyang sira para makabili ng disenteng merienda ngunit malakas siyang zeros girl kaya handa niyang gastusin ang lahat ng kanyang pera para dito. Sinabi ni Masahiro sa lahat na gumagabi na at nagpasya si Awa Yuki na tapusin ang stream sa kanyang pagganap. Nagsisimula siyang kumanta ng isang kanta tungkol sa Strong Zero habang pinag-uusapan niya kung gaano ito kahanga-hanga ngunit biglang huminto ang lyrics ng kahulugan at nababaliw siya habang pinapatawag niya ang lahat ng malalakas na zero mula sa buong Japan. Tinapos nila ang stream at sinabi ni Awa Yuki na masaya siya ngunit binanggit ni Masahiro na mayroon siyang ipapakita sa kanya. Ipinakita niya sa kanya ang isang larawan ng isang bagong disenyo na nagpapakita na iginuhit niya ito noong nakalimutan ni Awa Yuki na tapusin ang kanyang stream. Sa palagay niya ay kamangha-mangha ito at sa tingin ni Masahiro ay nababagay ito sa kanya kaya inaabangan niya ang paggamit nito. Kinabukasan, pumunta si Awa Yuki sa opisina ng kanyang kumpanya kung saan sinabi sa kanya ni Suzuki na mukhang maganda ang kanyang bagong konsepto ng modelo ngunit hindi sigurado si Awa Yuki tungkol dito. Kaya sinabihan siya ni Suzuki na magkaroon ng kumpiyansa dahil siya ang pinakamahusay na VTuber ng kanyang henerasyon ngunit tinanong niya si Suzuki kung aprubahan niya ang kanyang pag-uugali. Kaya ipinaliwanag niya na okay lang dahil walang pakialam ang kumpanya sa ginagawa ng mga VTubers basta panuurin sila ng mga manunood. Tinitingnan ni Awa Yuki ang kanyang bagong disenyo ng karakter na napagtantong pinaghirapan nito ni Masahiro kaya nagpasya siyang gamitin ito at nagsimulang magtrabaho ang kumpanya sa kanyang bagong modelo. Sinabi sa kanya ni Suzuki na nagpaplano sila ng music video sa kanilang kasalukuyang mga streamer ngunit alam niyang hindi siya marunong kumanta. Kaya sinabi sa kanya ni Suzuki na maaari siyang magkaroon ng pansuportang papel at uminom ng malakas na mga zero habang ang iba ay gumaganap ngunit nagpasya siyang magsanay sa pagkanta upang makapagtanghal siya kasama nila. Sinabi sa kanya ni Suzuki na sabay silang magtanghalian ngunit hindi siya aabot doon kaya sinabihan niya si Awa Yuki na sumama sa iba sa halip na sabihin sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa mga gastos dahil babayaran ito ng kumpanya. Nagtataka siya kung sino ang kasama niya at nakita namin siya sa isang restaurant nang mapagtanto niyang kakain siya kasama sina Sei at Shin. Formal nilang ipinakilala ang kanilang mga sarili na nagsasabing masaya silang makatrabaho siya at ibinunyag ni Sei na nagpadala siya ng imbitasyon dahil gusto niyang talakayin ang kanilang nalalapit na pakikipagtulungan. Napagtanto ni Shin na kinakabahan si Awa Yuki kaya sinabihan niya itong mag-relax dahil magkasing edad lang sila kaya hindi na kailangang maging masyadong formal sa mga ito na nagpapaalala sa kanya na nag-propose na siya sa kanila.
Humihingi siya ng paumanhin dito ngunit sinabi sa kanya ni Shion na okay lang dahil akala ng lahat ay nakakatawa ito. Binanggit ni Sei na malakas ang Zero sa menu na nagsasabi sa kanya na uminom ngunit sa palagay niya ay mukhang wala ito sa lugar na iniisip na ginulo ni Sei ang menu. Ngunit sinabihan siya ni Shion na huwag mag-alala dahil ang pamilya ni Sei ang may-ari ng restaurant. Tumanggi siyang uminom sa kanila ngunit itinulak siya ni Sei na gawin ito kaya nalasing siya at nagsimula na silang mag-stream. Habang isiniwalat ni Awa Yuki na magkara-karaoke sila, ipinaliwanag ni Shion na hindi niya alam kung ano ang gagawin dahil pinag-uusapan pa rin nila ang kanilang collab ngunit nauwi sila sa pagsisimula ng stream na ito nang walang plano. Nagpasya silang sagutin ang mga tanong at tinanong ng isang tagahanga si Sei kung anong uri ng babae ang gusto niya kaya ipinaliwanag niya na gusto niya ang mga masisipag na babae na palaging nasa likod niya. Sa tingin ni Awa Yuki ay si Shion ang tinutukoy niya at kinumpirma niya ito kaya natarante si Shion at nagpasya si Awa Yuki na iwan sila sa kwarto para hindi siya makahadlang sa kanila. Gusto ni Sei ang paraan ng pag-iisip niya na nagsasabing nagsisimula na siyang magkagusto sa kanya kaya nagmumungkahi siya ng three-way ngunit tumanggi si Shion na nagsasabing kailangan nilang baguhin ang paksa. Binasa nila ang susunod na tanong na nagtatanong kay Shion tungkol sa pinakanakakapagod na collaboration na nagawa niya kaya ibinunyag niya na dati siyang nakikipagtulungan sa VTubers mula sa una at ikalawang henerasyon ngunit hindi niya na-enjoy ang karanasan dahil mahirap silang makatrabaho. Tinanong ng isang tagahanga sina Sei at Shion kung ano ang gusto nilang makitang gawin ni Awa Yuki kaya sinabi ni Shion na gusto niyang makita siyang kumakain habang umiinom ngunit gusto ni Sei na mapanood niyang muli ang kanyang hindi sinasadyang stream kaya naisipan niyang gawin ito at nagsimula silang kumanta habang ang mga manunood ay nag-e-enjoy sa live stream na napagtanto na si Awa Yuki ay isang mahusay na mang-aawit ngunit sinabi niya sa kanila na ito ay dahil sa Strong Zero. Pagkatapos ng stream, inamin ni Awa Yuki na masaya siya ngunit bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Ashiro na nagtanong sa kanya kung kailan siya gagawa ng matino na stream kaya napagtanto niyang kailangan niyang gawin ito kapag nabigyan siya ng pagkakataon. Tinanong ni Sei kung nakilala niya ang kanilang unang henerasyon na si Senpei Asagiri ngunit sinabi niya na hindi siya nagtataka kung anong uri siya ng tao. Kaya ipinaliwanag ni Shion na siya ay tulad ng embodiment ng kanilang kumpanya at maaaring mahirap siyang pakitunguhan ngunit ipinahayag ni Sei na sinabi ni Asagiri tungkol sa kanyang pag-iisip na siya ay kamangha-mangha. Nagpasya silang tawagan ito ng isang araw at masaya si Awa Yuki na alam ni Asagiri ang tungkol sa kanya. Naalala niya na pinagsamantalahan siya ng isang kumpanya pagkatapos niyang magtapos ng high school at hindi niya na-enjoy ang kanyang trabaho ngunit nakita niya ang mga VTuber at agad niya itong nagustuhan. She kept working for her company but one day she realized that she's had enough and nalaman niya na ang VTuber agency ay hiring para sa kanilang ikatlong henerasyon kaya nagpasya siyang mag-apply ngunit nakalimutan niya ang nangyari sa panayam dahil sa sobrang kaba niya. Natanggap siya sa kumpanya kaya nagbitiw siya sa kanyang trabaho at nagsimulang magtrabaho bilang isang VTuber ngunit nagpumilit siyang makipagsabayan sa iba hanggang sa maging sarili niya. The next day she has her sober stream where she's back to her innocent self kaya nalilito ang mga fans niya. Nagpasya siyang maglaro ng isang laro na tinatawag na Getting Over It ngunit pagkaraan ng ilang oras ay nakita naming nagalit siya dahil nahihirapan siyang umunlad at napagtanto ng kanyang mga manunood na hindi siya malinis kahit na siya ay matino. Bumabalik siya sa simula kaya nagsimula siyang mawala ito at nauwi pa sa pagsira sa kanyang mikropono nang mapagtantong muli siyang nagkamali. Pagkatapos noon ay nakatanggap si Awa Yuki ng tawag mula kay Chami na nagpahayag na pinapanood niya ang kanyang stream kaya alam niyang nasira niya ang kanyang mikropono at nag-aalok siya na bigyan siya ng kapalit na nagsasabi sa kanya na lumapit. Kaya binisita ni Awa Yuki ang apartment ni Chami nang napagtanto niyang maganda ito at ginagamit ni Chami ang banyo habang napapansin ni Awa Yuki na hindi siya nahihiya gaya ng inaasahan niya. Ipinakita sa kanya ni Chami ang mikropono na hindi niya ginagamit sa pagbibigay sa kanya ng ASMR mic para ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Sinabi niya sa kanya na pumili ng isa pa na nagsasabing kailangan niyang gumamit muli ng banyo ngunit ipinaalala ni Awa Yuki sa kanya na pumunta na siya kaya ipinaliwanag niya na umihi siya sa isang 3 ikot na pagsabog at siya nagmadali siya sa banyo nang napagtanto ni Awa Yuki na siya ay isang weirdo. Pagkatapos niyang bumalik ay pumili si Awa Yuki ng mikropono ngunit binanggit niya na kailangan niyang pumunta muli sa banyo at tinanong siya ni Awa Yuki kung ano ang ginagawa niya doon. Pinipilit niyang ipaliwanag na hindi siya naiihi tulad ng isang normal na tao ngunit hindi siya pinaniniwalaan ni Awa Yuki kaya inamin niya na kailangan niyang magpalamig dahil kinakabahan siya sa tuwing nakikipag-usap siya sa mga tao. Naghanda siya ng pagkain para kay Awa Yuki na nagbibigay sa kanya ng malakas na zero at nagtataka siya kung bakit mayroon ito si Chami. Ibinunyag niya na ang kanilang kumpanya ay nag-message sa kanya na nagsasabi sa kanya na ihanda ito at nagpasya si Awa Yuki na inumin ito.
Kaya siya ay noticing at nagsimula silang mag-stream ng magkasama habang binabanggit ni Chami na nag-e-enjoy siyang makasama siya dahil matagal na siyang hindi nakakasama. Sinasabi nila sa mga manunood kung ano ang aasahan sa collab na sinasabing pangalanan ni Chami ang isang sitwasyong pinaghihirapan niya dahil nahihiya siya at tutulungan siya ni Awa Yuki na harapin ito. Binanggit niya na nahihirapan siyang tumawag ng waiter sa isang restaurant kaya iminungkahi ni Awa Yuki na iuntog ang kanyang ulo sa mesa hanggang sa lapitan siya ng waiter at kunin ang kanyang order. Ngunit sa palagay niya ay masyadong sukdulan ang kanyang pamamaraan at maaaring arestuhin siya ng mga pulis dahil sa pagdudulot ng eksena. Ipinaliwanag ni Awa Yuki na mahirap magkaroon ng kumpiyansa na makipag-usap sa mga tao at ibinunyag niya na sinanay siya sa kanyang mapang-abusong lugar ng trabaho upang makihalubilo sa iba. Kaya naisip ni Chami na kailangan lang niya ng push na humihiling kay Awa Yuki na tulungan siyang bumuo ng kanyang kumpiyansa sa panahon ng kanilang collab at pumayag siyang gawin ito kaya sinabi sa kanya ni Chami ang tungkol sa kanyang personal na buhay. Pagkatapos ng batis, napagtanto ni Chami na gumagabi na kaya tinanong niya si Awa Yuki kung paano siya uuwi at nagbiro siya tungkol sa pagpapalipas ng gabi. Ngunit nasa sabik si Chami na sinasabing gusto niyang laging makipag-sleepover kasama ang kanyang mga kaibigan at ibinibigay niya kay Awa Yuki ang lahat ng kailangan niya. Tinanong niya siya kung gusto niyang maligo ng magkasama kaya nataranta siya ngunit ipinaliwanag ni Chami na nagbibiro lang siya at napagtanto ni Awa Yuki na napaka-unpredictable niya. Nang maglaon ay napahiya siya at humingi siya ng paumanhin para sa kanyang mga aksyon habang ipinapaliwanag niya na masyado siyang nasa sabik ngunit sinabi sa kanya ni Awa Yuki na okay lang. Nag-aalok si Chami na linisin ang kanyang mga tenga at humiga siya habang naghahanda si Chami para magsimula ngunit nanginginig ang kanyang kamay kaya natakot si Awa Yuki sa pag-aakalang masisira na ang kanyang tenga. Inamin ni Chami na kinakabahan siya dahil hindi pa niya ito nagawa noon pero nakakapag-relax siya at na-enjoy ni Awa Yuki ang karanasan na nagsasabing gusto niyang matulog sa tabi niya. Kaya inaabangan ito ni Chami sa pag-aakalang magiging normal na siyang tao. Umuwi si Awa Yuki ngunit nakikita namin na kinakabahan siya dahil malapit na niyang ibunyag ang kanyang bagong disenyo ng karakter. Sinimulan niya ang kanyang stream na nagsasabi sa lahat na magse-celebrate sila at malapit nang ibunyag ang kanyang bagong damit. Ang kanyang mga manunood ay nagsimulang magbigay sa kanya ng pera kaya nagpasalamat siya sa kanila na nagsasabing siya ay matino pa rin at siya ay magkakaroon ng kanyang unang inumin ngunit alam ng lahat na siya ay nagsisinungaling. Nagulat siya na ang kanyang mga manunood ay nag-donate ng pera at hindi niya alam kung bakit nila ito ginagawa ngunit pinasalamatan niya ang mga ito para sa kanilang suporta na sinasabing binibigyan nila siya ng kapangyarihang lumaban. Nagsimula siyang uminom at napagtanto niya na ang isa sa kanyang mga manunood ay nagbigay sa kanya ng isang katawa-tawang halaga ng pera kaya natuwa siya sa pagsasabing kamangha-mangha ang kanyang pakiramdam ngunit nagsimula siyang gumawa ng mga kakaibang ingay habang iniisip ng kanyang mga manunood kung malapit na siyang masusuka. Ngunit nakikita namin ang kanyang pag-iyak sa kagalakan dahil hindi siya nakaramdam ng labis na pagmamahal bago sinabi na ang kanyang dating pinagtatrabahoon ay nasira ang kanyang paggalang sa sarili. Binanggit niya na gagamitin niya ang pera para bumili ng Strong Zero ngunit napagtanto niya na ang kanyang mga manunood ay tumigil sa pag-donate dahil alam nilang hindi maganda para sa kanya ang alak. Kaya't ipinaliwanag niya na nagbibiro lamang siya at sinabi niya sa kanila na iinom siya sa katamtaman. Binanggit niya na malapit na niyang ibunyag ang kanyang bagong kasuotan at sinimulan niya ang kanyang mga binti kaya nasa sabik ang lahat. Ginagamit niya ang kanyang bagong outfit at sa tingin nila ay kahanga-hanga siya kaya nagpasalamat siya kay Masahiro para sa kanyang bagong disenyo ng character at napagtanto niyang binigyan siya ni Masahiro ng 10,000 yen. Binasa niya ang mga komento at may nagtanong sa kanya tungkol sa streamer na tinitingala niya kaya ipinahayag niya na gusto niyang maging katulad ni Asagiri dahil gusto niyang mamuno sa iba. Napagtanto niya na ang kanyang mga manunood ay nasisiyahan sa pakikinig sa kanya at gusto nila siya kung sino siya ngunit sinabi niya sa kanila na gusto pa rin niyang mag-stream ng matino. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Akari na bumati sa kanyang bagong modelo. Binanggit ni Aoyuki na ngayong kaya na niyang bumili ng mga laro. Gusto na niyang makipaglaro sa kanya kaya iminungkahi ni Akari na gumamit ng dance pad para maglaro ng Dark Souls at iniisip ng mga manunood na siya ay mawawasak ngunit ipinaliwanag ni Aoyuki na hindi niya alam kung paano gamitin mga espesyal na controller. Tinanong siya ng isang manunood tungkol sa kulay ng kanyang damit na panloob habang binabanggit ni Masahiro na ang pinakamagandang bahagi ng kanyang damit ay ang kanyang mga hita at alam niyang magugustuhan ito ng mga manunood dahil sila ay degenerate. Sumama sa kanya si Chami ngunit siya ay kinabahan at nagsimula siyang magsalita ng walang kwenta habang ipinahayag ni Aoyuki na siya ang nagbigay sa kanya ng bagong mic.
Nakatanggap siya ng tawag mula sa isa pang streamer na nagngangalang Harun na binanggit na bumangon si Asagiri kaya nataranta siya, ngunit sa tingin niya ay ginagaya lang ni Harun si Asagiri kaya naisip niyang ginugulo siya ni Harun kaya nagtanong siya sa kanya ng mga kakaibang tanong at nagmumungkahi na magsama sila ng bug eating stream. Ngunit madaling pumayag si Harun sa lahat ng kanyang kakaibang kahilingan kaya hindi niya alam kung paano tutugon. Tinapos na ni Harun ang tawag at hindi makapaniwala si Aoyuki sa pag-aakalang kakaiba ang tawag, ngunit biglang tumawag ulit si Harun at ipinahayag na si Asagiri pala ang kausap niya at sinabing gusto nila siyang sorpresahin kaya nagulat siya nang mapagtantong kausap niya lang ang paborito niya, streamer. Pagkaraan ng ilang oras, dumating ang order ni Aoyuki at nakita namin na ito ay isang controller para sa isang fitness game. Nasasabik siyang sabihin sa lahat ang tungkol dito at nagsimula siyang mag-stream nang makatanggap siya ng 10,000 mula sa isang manunood na bumabati sa kanya sa pagkikita niya kay Asagiri kaya naging masaya siya at sinabing natutuwa siyang nagkaroon siya ng pagkakataong makausap siya. Sinabi niya sa lahat na maglalaro sila ng fitness game at binanggit niya na lagi niyang gustong bilhin ang controller ngunit wala siyang pera para bayaran ito, ngunit ngayon na kumikita na siya ay kaya niya itong bilhin at nagpasalamat siya sa kanya, mga manunood sa pagsuporta sa kanya. Binanggit niya na magsistream din sina Hakari at Shion at sinimulan niya ang laro habang tinatanong siya ng system kung siya ay pisikal na aktibo. Naisip niyang sabihin sa system na madalas siyang nagsasanay, ngunit alam ng kanyang mga manunood na nagsisinungaling siya na nagbabala sa kanya na mahihirapan siya kung pipiliin niya ang maling opsyon. Kaya't sinabi niya sa sistema na hindi siya nag-eehersisyo at tinanong siya kung gaano siya kahirap magsanay kaya pinili niya ang katamtaman. Sinasabi nito sa kanya na ibaluktot ang controller sa abot ng kanyang makakaya upang sundin niya ang mga tagubilin at sinusukat nito ang kanyang lakas, ngunit iniisip ng lahat na siya ay mahina. Kaya't nagpasya siyang subukang muli na ibaluktot ang controller ng buong lakas at nakakakuha siya ng mas mataas na puntos, ngunit siya ay napagod habang sinasabi sa kanya ng system na nakumpleto na niya ang pag-setup. Nasasabik siyang simulan ang laro, ngunit pinutol namin si Shion dahil nahihirapan siyang tapusin ang mga gawain at nasisiyahang marinig ng kanyang mga manunood ang kanyang pakikibaka. Pagod na si Hakari at nalaman namin na nagpasya siyang subukan ang pinakamataas na kahirapan, ngunit hindi siya sigurado kung makukumpleto niya ito at nagpasya siyang gawin pa rin ang kanyang makakaya na nakikita ito bilang isang hamon. Mukhang magaling na siya, ngunit si Aoyuki ay mukhang malapit na siyang mamatay at nakiusap si Shion sa sistema na wakasan ang kanyang pagpapahirap. Pinilit ni Aoyuki na itaas ang kanyang mga paa para sa huling ehersisyo, ngunit nakumpleto niya ito at nagtataka siya kung bakit napakahirap ng pagsasanay, ngunit sa tingin niya ay epektibo ang pag-ehersisyo. Pagkatapos noon, nagsimulang magreklamo si Aoyuki tungkol sa pananakit ng kalamnan nang napagtanto niyang masakit ang buong katawan niya at sa tingin niya ay may isang paraan lamang para mawala ang sakit. Kumuha siya ng isang lata ng Strong Zero at ininom niya ito para gumaan agad ang pakiramdam niya. Nagsimula siyang mag-stream muli na nagsasabing gusto niyang matuto mula sa kanyang mga kapwa streamer kaya nagpasya siyang tingnan ang mga ito at napagtanto niyang live si Hakari. Alam niyang binibigyan siya ni Mas Hero ng mga aralin sa sining kaya nagpasya siyang panoorin siya. Nakita namin si Hakari na gumuhit ng mga larawan ni Aoyuki na sa tingin niya ay mukhang cute, ngunit ipinahayag ni Hakari na siya ay gumagawa ng isang wall sit sa buong oras dahil gusto niyang lumakas at hindi makapaniwala si Aoyuki na nagawa niyang i-pull off ito. Napagtanto ni Aoyuki na si Asagiri ay live din kaya nagpasya siyang tingnan siya. Si Asagiri ay naglalaro ng isang laro ng baraha, ngunit napagtanto niyang basura ang kanyang mga baraha kaya nabalisa siya at nagsimula siyang magalit. Siya ay nakikipaglaro laban sa isa pang manlalaro at sa tingin niya ay may pagkakataon siya, ngunit ang kanyang kalaban ay nagpatawag ng isang demonyo na pumatay sa kanya sa isang hampas kaya nawala niya ito at hinampas ang kanyang mesa, ngunit siya ay humingi ng tawad at sinisisi ang tunog sa kanyang kapitbahay. Napagtanto niya na pinapanood siya ni Aoyuki kaya ipinakita niya sa lahat ang kanyang Aoyuki card na nagsasabing maaari itong mag-transform sa Strong Zero mode at hindi makapaniwala si Aoyuki na ginawa niya ang card sa pag-aakalang nanunood siya ng kanyang mga stream. Kinabukasan ay nakatanggap si Aoyuki ng tawag mula kay Suzuki na nagsabi sa kanya na magkakaroon siya ng collab sa pagkanta kasama ang iba pang mga streamer kaya kailangan niyang pumunta sa kanilang studio. May dumating na kotse para sunduin siya habang ipinakilala ng driver ang kanyang sarili bilang isang miyembro ng staff ng kanilang kumpanya. Ibinunyag niya na pinigilan siya ng mga pulis para hingin ang kanyang lisensya dahil sa tingin nila ay napakabata pa niya para magmaneho kaya naisipan niyang ilagay ang kanyang lisensya sa kotse, ngunit hindi niya ito maalis. Iniisip ni Aoyuki na siya ay baliw, ngunit wala siyang pakialam na sabihin na mayroon siyang lisensya para sa isang sandali kaya hindi na niya kailangan ng sticker ng baguhan, ngunit ayaw niya itong tanggalin dahil hihingi ng mga pulis ang kanyang lisensya at nagpasya siyang magdekorasyon, kotse niya na may sticker.
Akala niya ay mukhang cool ito ngunit masyado siyang nakakakuha ng atensyon sa pagmamaneho nito kaya kailangan niyang tanggalin ang mga ito. Dumating sila sa studio kung saan nakilala nila si Harun na nagsabi kay Aoyuki na katatapos lang ng recording ni Masahiro at Hakari. Binabati siya ng mga ito ngunit napagtanto nilang kinakabahan siya at ipinaliwanag niya na hindi niya alam kung paano siya lalapitin dahil first time nilang magkita ng personal. Kaya formal silang nagpakilala habang binabanggit ni Hakari na kakaiba ang pakiramdam dahil matagal na silang magkakilala. Sinimula ni Aoyuki ang kanyang pag-record habang binibigyan siya ng producer ng mga tagubili na nagsasabi sa kanya na kumilos ng malinis. Pagkatapos noon, nakita namin si Aoyuki na nagpapahinga ngunit sinabi ni Suzuki sa kanya na oras na para sa kanyang susunod na session at kailangan niyang pumasok sa Strong Zero mode bago ang recording. Kaya ipinaliwanag niya na kailangan niyang uminom ngunit sinabi ng driver sa kanya na hindi niya ito kakailanganin at nag-transform siya sa asagiri. Hindi makapaniwala si Suzuki na napagtanto na mayroon silang date sa pagmamaneho ng magkasama at malapit na siyang mag-record sa kanya kaya nakaramdam siya ng kamanghamanghang. Inaasahan ni Asagiri na makatrabaho siya at naghahanda sila para sa pag-record. Pagkaraan ng ilang oras, inilabas ang collab sa pagkanta at sa tingin ni Aoyuki ay perpekto ito. Sinabi niya sa kanyang mga manunood na mayroon siyang mahalagang anunsyo na gagawin at inihayag niya na siya ay magiging isang senior dahil ang ika-4 na henerasyon ay malapit ng magdebo. Inaasahan niyang makilala sila na nagsasabing gusto niyang tumangala sila sa kanya at nagsimula silang mag-stream kaya nagpasya siyang panoorin sila. Nakikita namin ang isang bagong streamer na nagngangalang Alice bilang kanyang isiniwalat na siya ay isang mag-aaral sa kolehiyo at siya ay nagtatrabaho rin bilang isang idolo. Iniisip ng lahat na siya ay kahanga-hanga ngunit bigla niyang hiniling kay Aoyuki na pakasalan siya. Nalaman namin na si Aoyuki ay ang kanyang idolo at siya ay lubos na nahuhumaling sa kanya habang ipinaliwanag niya na siya ay agad na nahulog sa kanya pagkatapos mapanood ang kanyang hindi sinasadyang stream. Inihayag niya na hindi niya pinalampas ang kanyang mga stream at naitala ang lahat ng kanyang sinabi habang nag-donate din ng isang katawa-tawa na halaga kaya napagtanto niya na si Alice ay labis para sa kanya. Nabanggit niya na sumali siya sa kumpanya dahil gusto niyang mapalapit sa kanyang idolo at isang manunood ang nagtanong sa kanya kung paano siya natanggap. Kaya ipinaliwanag niya na tinanggihan ang kanyang aplikasyon ngunit patuloy siyang nagsumite ng mga sanaysay tungkol sa kinang ni Aoyuki. Sa huli ay nakarating siya sa panayam kung saan patuloy niyang pinag-uusapan ang tungkol sa kanyang pagmamahal sa kanyang idolo kaya nagpa siya ang kumpanya na kunin siya at sa tingin ni Aoyuki ay walang kabuluhan ito ngunit sa palagay niya ay kailangan niyang tanggapin si Alice ng may bukas na isip. Tinanong siya ng isang manunood kung sasaktan niya ang kanyang idolo ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya ipipilit ang kanyang damdamin sa kanya at naisip ni Aoyuki na siya ay talagang isang mabuting babae. Ngunit kapag tinanong siya ng isang manunood kung ano ang gusto niya kay Aoyuki, binanggit niya ang pagiging intimate sa kanya at mayroon siyang isang malakas na zero upang tapusin ang kanyang stream. Iniisip ni Aoyuki ang lahat ng sinabi ni Alice at nag-space out siya ngunit narinig niya ang isa pa sa mga bagong VTuber na nagpapakilala sa sarili bilang si Sono at ipinaliwanag niya na gusto niyang turuan ang kanyang mga manunood tungkol sa mga hayop. Nagsimula siyang magbahagi ng ilang trivia at naisip ni Aoyuki na hindi siya katulad ni Alice ngunit bigla niyang sinabihan ang kanyang mga manunood na mag-ingat sa paligid ng mga gorilla dahil nagtatapon sila ng tae sa mga tao. Nagbigay siya ng isa pang trivia tungkol sa kahoy ng bakulaw bago tapusin ang kanyang stream at napagtanto ni Aoyuki na isa rin siyang weirdo na iniisip na lahat ng nasa ika-4 na henerasyon ay baliw. Nanunood siya ng isa pang bagong streamer na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Yama at sinabi niya sa lahat na siya ay isang sanggol kaya gusto niyang alagaan siya ng mga ito. Ipinaliwanag niya na siya ay naging isang VTuber dahil gusto niya silang maging mommy niya at sinusubukan niyang kumbensihin ang mga ito na siya ay talagang isang sanggol na nagsasabing siya ay nakasuot pa rin ng mga lampin. Ngunit hindi sila naniniwala sa kanya. Inutusan siyang umiyak na parang sanggol kaya sinimulan niya itong gawin at isa sa kanila ang pumayag na ampunan siya, na nagsasabi sa kanya na punan ng isang resume. Kaya siya ay naging masaya at ipinaliwanag niya na ayaw niyang magtrabaho ngunit bigla niyang tinapos ang kanyang stream habang napagtanto ni Aoyuki na siya rin ay isang freak na nagtataka kung bakit siya kumikilos na parang isang sanggol. Nagsimulang mag-stream si Aoyuki kasama si Masahiro at ipinaliwanag niya na magsisimula na siyang makipag-collab sa mga bagong VTuber na iniisip na mahihirapan siya kaya gusto niyang mabawi ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Masahiro. Tinanong sila ng isang manunood tungkol kay Alice at alam ni Masahiro na nahuhumaling siya kay Aoyuki na nagpapaliwanag na natatakot siyang isipin na si Alice ay banta sa kanyang kilan isang puri ngunit tinawag siya ng mga manunood na isang ipokrito dahil binanggit ni Masahiro na karamihan sa mga streamer ay natatakot sa kanya.
Ipinaliwanag niya na nakikita siya ni Alice bilang isang karibal dahil nakikipagkumpetensya siya para sa pagmamahal ni Aoyuki na umaasa na sisimulan siya ni Masahiro. Inihayag niya na ang kanyang mga tagahanga ay gumuhit ng mga maalay na larawan sa kanya at ipinakita niya ito sa lahat sa pag-aakalang maganda ang hitsura nila. Humihingi siya ng opinyon ni Masahiro at sa tingin niya ay maganda ang pagkilala nila sa isa sa kanila bilang gawa ng isang sikat na artista na nagngangalang Rin. Binanggit ni Aoyuki na oras na para ibunyag ang huling nagsasabing ito ay mas mahusay kaysa sa ibang ngunit itinago niya ito habang binanggit niya na ito ay masyadong sukdulan kaya alam niyang mababan siya kapag nakita ito ng lahat. Pagkatapos ng stream ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Suzuki na nagsasabi sa kanya na gusto ni Alice na makipag-collab sa kanya. Ibinunyag ni Suzuki na hinihiling niya ito bago pa man siya magdebo at nakatanggap si Aoyuki ng isang mensahe mula sa kanya ngunit nakita niya ang kanyang kitakot-takot na napagtanto na ang kanyang imbitasyon ay kitawa-tawa ngunit napipilitan siyang tanggapin ito dahil siya ang kanyang senior kaya nagpasya siyang gawin ang collab at si Alice sa palagay niya ito ang pinakadakilang araw ng kanyang buhay na tinawag si Aoyuki na isang diyosa. Nagpasya siyang hayaan si Alice na pangasiwaan ang segment na nagtatanong sa kanya kung ano ang gagawin nila ngayon kaya ipinaliwanag niya na papanuuri nila ang kanyang maalamat na stream ngunit ayaw niyang gawin ito dahil alam niyang masis-index siya. Binanggit ni Alice na gumugol siya ng 30 oras upang maghanda para sa sandaling ito at gusto siyang kausapin ni Aoyuki tungkol sa pamamahala ng oras ngunit ipinaliwanag niya na gusto lang niyang makasama ang kanyang idolo. Naalala ni Aoyuki na nangako siyang pupuntahan ang hindi sinasadyang stream nila ni Sei at ginamit niya ito bilang dahilan para umatras ngunit sinabi sa kanya ni Sei na okay lang dahil napagtanto niya na halos lahat ng tao sa kumpanya ay abnormal. Nagpasya siyang sumama sa plano ni Alice kaya sinimulan nila ang segment nang marinig nila si Aoyuki na nagsimulang uminom at binanggit ni Alice na ito ang sandaling ipinanganak ang kanyang diyosa. Nalaman namin na kabisado na niya ang buong stream at napagtanto ni Aoyuki na ang kanyang pag-uugali ay masyadong sukdulan habang naririnig niya ang kanyang sarili na nagsasabi na siya ay pupunta kay Akari. Kinampanan ni Alice ang bahagi kung saan sinabi ni Aoyuki na papakasalan niya si Strong Zero na itinuturing ni Alice bilang kanyang ultimate rival at si Aoyuki ay patuloy na nanonood habang pinapanood ang kanyang stream ngunit si Alice ay nagsimulang umiyak na nagpasalamat sa kanyang pag-inom ng Strong Zero. Sa tingin niya ay kamangha-mangha ang mga video na nagtatanong kay Aoyuki kung ano ang nararamdaman niya. Sa tingin niya, lahat ng tao ay nagkaroon ng cringe moment sa kanilang buhay kaya nagpasya siyang huwag na itong makaapekto sa kanya at determinado siyang huwag isipin ang kanyang nakaraan. May collab si Sono sa kanyang mga nakatatanda at sinabi niya sa mga manunood na mag-host siya ng pagsusulit tungkol sa mga hayop. Nagsisimula sila sa unang tanong habang binabanggit niya na ang Vervet Monkey ay nasisiyahan sa isang treat na gusto ng mga tao at tinanong niya ang iba pang mga batang babae kung ano ito. Ang sagot ni Akari ay cake at sa tingin ni Hirun ang mga unggoy ay nag-e-enjoy sa mga energy drink ngunit sinabi sa kanila ni Sono na pareho silang mali. Sinagot ni Aoyuki si Strong Zero at iniisip ng mga manunood na siya ay pipi ngunit sinabi sa kanya ni Sono na nakuha niya ang tamang sagot at ipinaliwanag niya na ang mga Vervet Monkey ay nag-e-enjoy sa pag-inom ng alak kaya ninakaw nila ito sa mga tao. Para sa pangalawang tanong, tinanong ni Sono ang lahat kung paano pinoprotektahan ng higanting African millipede ang mga itlog nito at sa tingin ni Akari na nananatili lang sa kanila ang ina ngunit sinabi sa kanya ni Sono na totoo lang ito para sa mga alupihan. Hindi alam ni Hiron ang sagot ngunit binanggit niya na ang crap ay makakabuti kay millipedes at sinabi sa kanya ni Sono na tama siya dahil ang sagot ay talagang tae. Ipinaliwanag niya na tinatakpan ni millipedes ang kanilang mga itlog sa poo upang hindi sila mahanap ng mga mandaragit. Lahat sila ay nagtatapos sa isang punto at sila ay nagpapatuloy sa panghuling tanong na magpapasya kung sino ang mananalo sa paligsahan. Ipinaliwanag niya na ang disyerto na may sungay na butiki ay may kakaibang paraan ng pagtatanggol sa sarili kapag inatake ng isang mandaragit at tinanong niya ang lahat kung ano ito. Iniisip ni Aoyuki na humahalik ang butiki at ginagamit ang mga ari-arian nito upang pigilan ang mandaragit sa pag-atake dito ngunit naisip ni Sono na hindi niya sineseryoso ang pagsusulit. Iniisip ni Hiro na hinuhukay nito ang mga lumang cartridge ng laro na nakabaon sa disyerto at ginagamit ang mga ito para durugan ang mandaragit ngunit halatang mali ang kanyang sagot. Naglalaan si Hakari ng oras para mag-isip ng isang nakakatawang sagot at sinabi niya sa lahat na ginagamit ng butiki ang mga sinag ng mata nito upang protektahan ang sarili. Ngunit talagang nakuha niya ang tamang sagot, na ikinagulat ng lahat at ipinaliwanag ni Sono na ang butiki ay nagpapaputok ng dugo mula sa mga mata nito tulad ng isang laser beam. Si Hakari ay idineklara bilang panalo sa patimpalak at binabati siya ng mga manunood na nagsasabing nasiyahan sila sa collab. Samantala, nakita naming pinapanood sila ni Shion at nakaisip siya ng ideya.
Inimbitahan niya si Aoyuki bilang panauhin sa kanyang napakasikat na segment kung saan pinapatugtog niya ang pinakamahusay na mga clip mula sa iba pang mga streamer at inaabangan ito ni Aoyuki. Bumisita siya kay Shion na nagsabi sa kanya na mag-ayos ng sarili sa bahay habang siya ay pumupunta upang kumuha ng inumin. Iniisip ni Aoyuki na maganda ang hitsura ng kanyang apartment ngunit napagtanto niya na nagbabasa si Shion ng mga libro tungkol sa mga sanggol at bumalik siya na may dalang bote ng sanggol ngunit nakita ni Aoyuki ang kanyang kitakot-takot. Sinabi niya kay Aoyuki na ito ay isang malakas na zero bottle at binanggit niya na pinapanood niya ang iba pang mga streamer na nagsasabing gusto niyang maging kanilang ina habang napagtanto ni Aoyuki na ang ika-4 na henerasyon ay napinsala siya. Natapos niyang uminom mula sa bote na tinatawag si Shion na kanyang ina at natutuwa siya na nai-record niya ang boses ni Aoyuki. Pinost niya ito sa Twitter at binasa ni Aoyuki ang mga komento sa pag-aakalang sinasaka siya ni Shion para sa mga likes. Sinubukan niyang umalis ngunit pinigilan siya ni Shion sa pagsasabi sa kanya na patuloy na kumilos bilang isang sanggol. Sinimulan ni Shion ang kanyang stream at ipinakilala niya ang lahat kay Aoyuki habang nagtataka ang mga manunood kung bakit siya umiinom ng malakas na zero mula sa isang bote. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa stream ni Asagiri kung saan sinubukan niyang kunin ang kanyang paboritong karakter mula sa isang laro ng card ngunit pagkatapos ng ilang pagtatangka ay hindi pa rin niya nakuha ang card na gusto niya. Nalaman namin na gumastos na siya ng 90,000 yen kaya nababaliw na siya ngunit sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang paboritong karakter kaya nagdiwang siya at binanggit ni Shion na naging unggoy si Asagiri. Sinimulan niyang basahin ang mga komento habang binanggit niya na hindi siya kasing baliw ng iba pang mga streamer ngunit binanggit ni Aoyuki na hiniling niya sa kanya na kumilos na parang isang sanggol. Ngunit walang ideya si Shion kung ano ang sinasabi niya tungkol sa pagtatanong sa kanya kung gusto niyang madisiplina kaya siya ay natakot. Lumipat si Shion sa kanilang susunod na kwento na tungkol sa pagtatangka ni Hakari sa pagtakbo at nakita namin siyang kumakain ng yakisoba. Napagtanto niya na ito ay masyadong maanghang ngunit tumanggi siyang sumuko at patuloy siyang kumakain sa anumang paraan habang binanggit ni Shion na nakapagtala siya ng bagong record ngunit naiyak siya dahil masyadong maanghang ang pagkain. Sa tingin ni Aoyuki ay kamangha-mangha siya dahil natiis niya ang maanghang at binanggit niya na gusto niya itong ampunan. Ngunit gusto rin ni Shion na maging mommy niya kaya nagsimula siyang makipagtalo kay Aoyuki habang pinapanood sila ni Hakari na iniisip na nakakaaliw sila. Tinanong nila siya kung sino ang gusto niya bilang mommy niya ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito na nagsasabing mahal niya silang dalawa. Kaya huminto sila sa pagtatalo dahil napagtanto nilang walang kwenta ang pag-aawayan kung sino sa kanila ang mas magaling dahil pareho silang kakaiba at espesyal. Nagpapatuloy sila sa susunod na kwento na tungkol sa unang stream ni Yama at nakita namin siyang humihigop ng mga pasifir habang sinusubukan niyang hanapin ang perpekto. Ngunit gumawa siya ng mga kakaibang ingay at ibinunyag ni Shion na muntik na siyang maban ngunit ipinaliwanag niya na ang tingin ng lahat ay matamis si Yama dahil nakikipag-ugnayan siya sa kanyang mga tagasunod sa social media at natutuwa si Aoyuki sa kanya. Pagkatapos nito, nakita namin si Aoyuki na naliligo kasama si Shion na nagpahayag na nanood siya ng pagsusulit ng hayop at napagtanto niya na ang lahat ay nasisiyahan na kasama si Aoyuki. Gusto niyang makipag-collab kay Yama pero sa tingin niya ay masyado pang maaga dahil kakadebu pa lang ni Yama at hindi pa rin siya nakikipag-collab sa mga genmates niya. Nakita namin si Aoyuki na naglalakad sa gusali ng kumpanya nang makita niya ang isang batang babae sa lupa na nagtatanong sa kanya kung okay lang siya at binanggit niya na ayaw niyang mag-joe hunting. Nalaman namin na siya talaga si Yama ngunit hindi nila nakikilala ang isa't isa at nalaman niyang pamilyar ang boses ni Aoyuki. Ipinaliwanag niya na nagkaroon siya ng trauma reaction at inihayag niya na dati siyang artista ng mande ngunit hindi siya nagtagumpay. Kaya nagpasya siyang makakuha ng normal na trabaho ngunit tinanggihan siya ng mga kumpanya dahil wala siyang mga kwalifikasyon. Kaya nauwi siya sa isang physiological na reaksyon sa ideya ng paghahanap ng trabaho at inihayag niya na nagpunta siya roon para sa isang pulong ngunit siya ay bumagsak nang makakita siya ng isang opisina. Sa tingin ni Aoyuki parang pamilyar ang kanyang kwento at napagtanto niyang si Yama ang babae kaya formal siyang nagpakilala. Iniisip ni Yama na pinahiya niya ang kanyang sarili bago ang kanyang senior ngunit sinabi ni Aoyuki sa kanya na okay lang na napagtantong nahihirapan siya dahil sa kanyang nakaraang trauma. Tinanong niya si Yama kung bakit siya nagpasya na maging isang VTuber at ipinaliwanag niya na gusto niya talagang maging isang sanggol na sinasabi ng kanyang mga manunood ay tumatawag sa kanyang mga pangalan ngunit wala siyang pakialam dahil nakakatulong ito sa kanyang kasikatan at nagpapahintulot sa kanya na hindi nangangailangan ng isang tunay na trabaho.
Binanggit niya na gusto niyang maging isang matagumpay na VTuber dahil sinabi ni Aoyuki na tapat siya sa kanyang sarili at tinanong niya siya kung gusto niyang makipag-collab ngunit alam niyang siya ay isang weirdo kaya sa tingin niya ay walang gustong makipagtulungan sa kanya ngunit sinabi sa kanya ni Aoyuki na huwag mag-alala at iniimbitahan niya siyang mag-stream sa kanya. Sinimulan nila ang kanilang stream habang sinisimulan ni Aoyuki ang pakikipanayam kay Yama na nagpahayag na ito ang kanyang unang pagkakataon na gumawa ng isang collab. Sinabi niya sa mga manunood na ngayon lang niya nakilala ang Apex na mommy na hinahanap niya para sabihin na ito ay Aoyuki at sinimulan niyang tawagan ang kanyang Ultra Mommy. Ipinaliwanag niya na iniligtas siya ni Aoyuki nang mamatay siya mula sa isang job hunting seizure at tinulungan pa siyang gumaling. Kaya sa tingin niya si Aoyuki lang ang mommy niya and she's totally cool with it. Nabasa niya ang komento ni Shion na nagsasabi kay Yama na mas magaling siya kay Aoyuki ngunit alam ni Yama na baliw din siya. Nagpasya silang gamitin ang kahon ng paksa at ang susunod na paksa ay tungkol sa kanilang mga pinakabagong kinahuhumalingan. Kaya binanggit ni Aoyuki na nangongolekta siya ng malalakas na zero cans habang isiniwalat ni Yama na nag-solo karaoke siya ngunit kumakanta lang siya ng mga pambata. Idinagdag niya na gusto niyang kumain ng steak dahil binibigyan siya ng apron ng mga restoran at gusto niyang magpanggap na bibito. Iginuhit nila ang susunod na paksa at kailangan nilang pag-usapan ang tungkol sa kanilang mga paboritong libro kaya binanggit ni Aoyuki na gusto niya ang isang libro na tinatawag na I Want to Drink Your Strong Zero ngunit sa palagay ni Yama na parang katawa-tawa ang pamagat at ipinahayag niya na mahilig siyang magbasa ng mga libro tungkol sa mga ina. Para sa susunod na paksa kailangan nilang gumawa ng mga impression kaya nagpasya si Aoyuki na sabihin ang kwento ng isang batang babae na sinubukang isave ang isang malakas na zero lata. Nakikita niya ang isang lata sa ilog kaya sinubukan niyang kunin ngunit napagtanto niya na ang tubig ay masyadong malalim at malapit na siyang malunod ngunit napansin niya na ang ilog ay puno ng malakas na zero kaya't ininom niya ang lahat ng ito na nagsasabing siya ay namatay kung ito ay tubig lamang. Sinabi niya kay Yama na siya na ang gumawa ng mga impression kaya nagpasya siyang gayahin si Aoyuki sa kanyang unang stream ngunit nagsimula siyang magsalita ng walang kwenta kaya sinabi sa kanya ni Aoyuki na hindi siya ganoon kasama at kinukulit niya siya hanggang sa matapos ang kanilang stream. Pagkatapos noon ay nagpasalamat si Yama kay Aoyuki para sa collab na nagsasabing hindi niya malilimutan ang kanilang pagkikita dahil tinuruan siya ni Aoyuki na magkaroon ng pananampalataya sa kanyang sarili. Binanggit niya na mayroon na siyang layunin na nagsasabing magsisikap siya upang maipagmalaki siya ni Aoyuki. Nakita namin si Aoyuki kasama si Chami sa isang amusement park at si Chami ay nasa sabik na tumingin sa paligid habang binabanggit ni Aoyuki na natutuwa siyang napasaya siya ng kanyang imbitasyon. Sa palagay niya ay dapat silang magsimula sa pamamagitan ng pagkuha ng mga larawan at iniisip ni Chami na sa wakas ay magiging extrovert na siya ngunit nakakita siya ng isang grupo ng mga high schooler at sinuri niya ang kanilang mga antas ng extrovert na napagtantong hindi siya tugma para sa kanila. Tumungo sila sa roller coaster at mukhang nag-e-enjoy si Aoyuki sa biyahe pero si Chami ay mukhang naligaw na siya. Tinanong siya ni Aoyuki kung bakit pinili niya ang roller coaster bilang kanilang unang sakay kaya ipinaliwanag niya na gusto niyang patunayan na mali ang kanyang mga kaibigan dahil iniisip nilang lahat siya ay isang balisang introvert. Nagpasya silang sumunod na sumakay sa umiikot na tasa at binanggit ni Chami na kailangan niyang gumamit ng banyo ngunit sa palagay niya ay kaya niya ito sa pagsasabing malapit na sa kanila. Sumakay sila ng teacup at iikot nila ito ng sobrang bilis pero natarante si Chami at halos maiihi na niya ang sarili. Nang maglaon sa araw na yon, tinanong ni Chami si Aoyuki kung mahilig ba siya sa mga thrill rides at binanggit niya na nabubuhay siya sa pagsasabing ito ay nagbibigay sa kanya ng parehong pakiramdam na nararanasan niya pagkatapos niyang uminom. Tumungo sila sa Ferris wheel at si Chami ay nasa sabik na sumakay dito sa pag-aakalang ito ay isang normie exclusive ride ngunit sa halip ay nakulong sila sa isang kulungan at iniisip ni Aoyuki na ito ay masaya ngunit hindi ito gusto ni Chami. Sa kanilang susunod na collab, pinag-uusapan nila ang kanilang karanasan at sinabing nagstay sila sa isang malapit na hotel pagkatapos nilang umalis sa amusement park at nag-sightseeing sila kinabukasan. Ipinaliwanag nila na pareho silang nag-enjoy sa karanasan at iniisip ni Yama kung maaari rin bang maging mommy niya si Chami ngunit tumanggi siya, at sinabihan si Yama na maging kasing independent niya. Ngunit ipinahayag ni Aoyuki na nabigla siya sa convenience store dahil hindi niya sinasadyang nahawakan ang kamay ng clerk at sinabi niya kay Aoyuki na kalimutan ang nangyari. Sa isang flashback, nakita namin si Masahiro sa telepono kasama si Aoyuki habang iginuhit niya ang kanyang disenyo ng karakter at sinabi niya sa kanya na mahal niya siya. Kaya natarante si Aoyuki ngunit ipinaliwanag ni Masahiro na mahal niya siya bilang isang kaibigan at nagpasya silang bigyan ang isa't isa ng mga pangalan ng alagang hayop dahil mayroon silang magandang relasyon. Nagsimulang mag-stream muli si Aoyuki at sinabi niya sa lahat ang tungkol sa kanyang paglalakbay sa supermarket kung saan wala siyang mahanap na malakas na zero.
Kaya napagdesisyonan niyang tingnan ang convenience store ngunit hindi pa rin niya ito mahanap at may nakita siyang ibang brand ngunit tumanggi siyang bilhin ito at nagpasya siyang ipahinga ang kanyang atay. Kinabukasan, bumalik siya sa supermarket ngunit hindi pa rin siya makahanap ng malakas na Zero kaya't nagtataka siya kung ano ang nangyayari sa pag-iisip na lahat ay bumibili nito dahil sa kanyang mga stream. Nagpasya siyang bilhin nito online at makalipas ang ilang oras, dumating ang kanyang order kaya lumabas siya ngunit hindi niya mahanap ang kanyang pakete at nakita niya ang isang estranghero na nagdadala nito. Kaya't hinabol niya siya at nakuha niya ito, tinanong ang estranghero kung bakit niya sinubukang alisin ito. Kaya ipinaliwanag niya na ayaw niyang uminom siya ng Strong Zero dahil gusto niyang mag-stream siya ng matino at napagtanto ni Aoyuki na fan siya. Ibinunyag niya na binili niya ang lahat ng matatapang na Zero mula sa mga tindahan at napagtanto ni Aoyuki na siya ang dahilan kung bakit ito laging nauubos. Pero ipinaliwanag niya na mahal niya siya at ayaw niyang pagtawanan siya ng mga tao habang lasing siya kaya napagpasyahan niyang pigilan siya sa pag-inom. Ibinunyag niya na hindi siya umiinom kaya ibinenta na lang niya ang lahat ng malakas na Zero na binili niya. Sinabi sa kanya ni Aoyuki na subukan ito at binanggit niya na ang lasa nito ay kakilakilabot ngunit sinabi sa kanya ni Aoyuki na magsisimula siyang matikman ito. Bumalik kami sa kasalukuyan habang ipinaliwanag ni Aoyuki na nakuha niya ang kanyang package ngunit kailangan niyang lumipat sa isang bagong apartment dahil sa insidente. Ibinunyag niya na may stock na ang kanyang refrigerator, sinabing darating si Masahiro para makipag-collab sa kanya. Tinapos niya ang kanyang stream ngunit napagtanto niya na ang kanyang silid ay magulo kaya nagpasya siyang maglinis bago pa ito makita ni Masahiro. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Masahiro at sinabihan siya ni Aoyuki na magpahinga habang nagluluto siya ng hapunan. Nagtataka si Masahiro kung lalagyan ba niya ng malakas na Zero ang timpla, sa pag-aakalang gagamitin niya ito bilang pampalasa ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya gagawin, na sinasabi sa kanya na tikman ang pagkain. Pero biglang nakipag-selfie sa kanya si Masahiro, gagamitin daw niya ito bilang lock screen niya. Nag-enjoy silang kumain ng magkasama habang kinukunan ni Masahiro ang mga video ni Aoyuki at nakita niya ang isang trash bag na puno ng malalakas na Zero. Ipinaliwanag ni Aoyuki na hindi niya ito nagawang itapon dahil hindi dumating ang truck ng basura para kunin ito, at sinabing hindi niya ito nainom ng sabay-sabay. Nagsisimula silang mag-stream habang sinasabi ni Masahiro sa lahat na mag-iisip sila ng bagong outfit para kay Aoyuki, na sinasabing gagawa siya ng simpleng sketch kung may makaisip ng magandang ideya. Nag-iisip siya ng damit na maaaring isuot ni Aoyuki sa lahat ng okasyon at nagbasa siya ng mensahe mula sa isa sa mga manunood, sa pag-aakalang ito ay isang magandang ideya. Kaya't nagpasya siyang iguhit ito, ngunit nakikita namin na mukhang katawa-tawa ito at hindi ito gusto ni Aoyuki, na sinasabing hindi niya ito isusuot. Ngunit nais ni Masahiro na patuloy na subukan at gumawa siya ng iba pang mga disenyo. Gusto ni Aoyuki ang isa sa kanila, sa pag-aakalang ito ay mukhang cool ngunit nagtataka siya kung bakit nakalabas ang kanyang bra, kaya ipinaliwanag ni Masahiro na bahagi ito ng disenyo, na sinasabing ito ay isang portal patungo sa kailaliman. Nag-isip siya ng isa pang damit at nagustuhan ito ni Aoyuki, na sinasabing oras na para tawagan ito ng isang araw. Sinabihan niya si Masahiro na maligo, ngunit hiniling niya sa kanya na sumama sa kanya. Kaya nataranta si Aoyuki, iniisip kong na-brainwash siya ni Sei. Ngunit iginiit niya at pumayag si Aoyuki na gawin ito, sa kondisyon na magsusuot sila ng tuwalya. Pagkatapos ng batis, sabay silang naliligo, ngunit kinakabahan si Aoyuki nang makalapit si Masahiro sa kanya. Habang natutulog sila, binanggit ni Aoyuki na hindi siya makatulog dahil nasa tabi niya si Masahiro. Binanggit niya na naging masaya siya, ngunit nagtataka si Aoyuki kung bakit siya napagod, kaya ipinaliwanag niya na pinapanood niya siya mula noong kanyang debut. Alam niyang nahirapan si Aoyuki noong una, at ibinunyag niya na gusto niya ang mga masisipag na tao, kaya nag-uugat siya para magtagumpay siya, at sinabing isa siyang malaking tagahanga. Binanggit niya na masaya siyang makilala siya sa totoong buhay, at sinabing nadala siya dahil sa kanyang nararamdaman. Napagtanto ni Aoyuki na naipahayag niya ang kanyang sarili pagkatapos niyang maging isang VTuber, at natutuwa siya na tinanggap siya ng lahat kung sino siya. Tinawag niya si Masahiro na kanyang matalik na kaibigan, pinasasalamatan siya sa lahat ng nagawa niya para sa kanya, at ipinangako ni Masahiro na patuloy siyang susuportahan. Matutulog na sila, at nanaginip si Masahiro tungkol kay Aoyuki, na sinasabi sa kanya na nagalit siya nang mabasa niya ang isang bastos na komento tungkol sa kanya. Naalala niya na tinawagan siya ni Aoyuki para pakalmayin siya, at napagtanto niya na gusto niya siyang makilala bilang isang fan. Sa tingin niya ay nakakaawa siya, ngunit sinabi sa kanya ni Aoyuki na siya ay kamangha-mangha, na nagsasabing kailangan niyang magkaroon ng tiwala sa kanyang sarili. Pinasasalamatan niya si Aoyuki sa pagpapasaya sa kanya, pagsasabi sa kanya na mahal niya siya,
at binanggit ni Aoyuki na mutual ang pakiramdam. Pagkaraan ng ilang oras, nakita namin si Aoyuki kasama si Sono, habang isiniwalat niya na malapit na silang maglaro ng horror game, at binanggit ni Sono na ayaw niyang gawin ito, ngunit sinabi sa kanya ni Aoyuki na wala siyang pagpipilian. Nalaman namin na nag-host siya ng laro sa kanyang channel kung saan kailangan niyang sagutin ang mga tanong ng mga manunood tungkol sa mga hayop, ngunit tinanong siya ng isa sa kanila tungkol sa kanyang timbang at hindi siya nakasagot, kaya kailangan niyang maglaro ng horror game bilang parusa. Ipinahayag niya na humingi siya ng tulong kay Aoyuki, dahil sa tingin niya ay hindi niya kayang tapusin ang laro ng mag-isa. Tiniyak sa kanya ni Aoyuki na nandyan siya para sa kanya, nagtataka kung bakit siya ang napiling tumulong sa kanya, kaya ipinaliwanag ni Sono na tila siya ang pinakamalamang na makagambala sa kapaligiran ng laro. Nagsimula na silang maglaro, ngunit kinakabahan na si Sono, kaya sinabihan siya ni Aoyuki na magpahinga. Pumasok siya sa silid-aklatan, ngunit nakakita siya ng isang halimaw sa silid, kaya nataranta siya nang sabihin sa kanya ni Aoyuki na manatiling kalmado, dahil baka magsimula siyang kumilos ng wala sa karakter. Gusto niyang umalis, ngunit sinabi sa kanya ni Aoyuki na kailangan niyang hanapin ang kanyang mga nawawalang kaibigan, at nakakuha siya ng susi ng kwarto, ngunit nagsimulang habulin siya ng halimaw. Kaya siya ay tumakas, habang tinutuya siya ni Aoyuki, ngunit naabot niya ang isang patay na dulo, kaya nagpasya siyang labanan ng halimaw, na sinasabing hihiway niya ito sa mga piraso. Siya ay namamatay, kaya sinabi niya sa laro na sirain ang sarili, ngunit bigla niyang napagtanto na siya ay kumikilos ng wala sa pagkatao. Kaya't sinubukan niyang kumilos muli ng malumanay, ngunit tinanggap siya ni Aoyuki sa kanilang kumpanya, at sinimulan niya itong kutsain, kaya nagalit si Sono, natakot si Aoyuki, na nag-iisip na para siyang boss ng gang. Sinusubukan niyang ipaliwanag na dati siyang nanunood ng mga pelikula tungkol sa mga gangster, at nakagawian niyang gayahin sila noong bata pa siya, ngunit sinabi sa kanya ni Aoyuki na wala nang babalikan, dahil binanggit niya na hindi na siya kasing dalisay ng dati. Pero ayaw talikuran ni Sono ang pagiging zookeeper, kaya plano pa rin niyang ituloy ang streaming bilang animal lover, na magpapakita raw sa kanyang mga manunood ng bagong side niya. Ipinagpatuloy niya ang paglalaro, at nakita niya ang isang lalaki na nagtatago sa isang aparador. Umalis siya sa silid, ngunit nakita siya ng halimaw, kaya sinubukan niyang magtago sa wardrobe, sinabihan ang lalaki na magbukas, ngunit naabutan siya ng halimaw, at siya ay namamatay. Nakikita niya ang iba pang mga halimaw sa laro, at namatay siya ng maraming beses, ngunit nakakagawa siya ng pag-unlad. Isang lalaki ang sumama sa kanyang party, ngunit bigla siyang naging isang halimaw, at nahuli siya ng isang jump scare, dahilan para mapasigaw siya. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay nagawa niyang tapusin ang laro, at natutuwa siyang tapos na ang lahat, ngunit sinabi ni Aoyuki sa kanya na siya ay nagtetrend, kaya alam ng lahat ang tungkol sa kanyang tunay na personalidad. Inanunsyo ni Shion na magsisimula na ang All-Star Collab, at maglalaro ang VTubers ng larong tinatawag na Desert Werewolf. Ipinaliwanag niya na ang mga nakaligtas ay kailangang makatakas mula sa disyerto sa pamamagitan ng paghahanap ng radyo at generator at paggamit ng mga ito para maglabas ng distress signal. Ngunit ibinunyag niya na mayroong dalawang taksil na nagkukunwaring mga nakaligtas, at ang kanilang layunin ay pigilan sila sa pagtakas. Idinagdag ni Sei na may mga mapanganib na hayop sa disyerto, at ang malupit na kapaligiran ay dahan-daang mauubos sa kalusugan at hydration ng lahat. Kapag ang hydration ng isang player ay umabot sa 0, ang kanyang kalusugan ay mas mabilis na maubos. Iniisip ni Aoyuki na ang laro ay masyadong mahirap, ngunit ipinaliwanag ni Shion na ang lahat ay may survival knife para tulungan silang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang mga nakaligtas ay mananalo kung makumpleto nila ang misyon at makatakas, ngunit kung mamamatay silang lahat sa laro, mananalo ang mga taksil. Sinabi ni Sei sa lahat ang tungkol sa Desert Cabin, na sinasabing ito ang nagsisilbing base camp para sa mga nakaligtas, at hindi sila mawawala ng hydration at kalusugan habang nasa loob sila. Binanggit niya na may ballot box sa cabin, na magagamit ng mga survivor para maalis ang ibang mga manlalaro, kaya hindi masyadong halata ang mga traidor. Magsisimula ang unang round, at nagpa siya ang lahat na imbestigahan ang nakapalibot na lugar, habang sina Sei at Shion ay nananatili sa cabin para gumawa ng mga item. Nakita namin si Aoyuki kasama sina Alice at Yama habang naghahanap sila ng tubig sa disyerto, at naisip ni Alice na dapat nilang gamitin ang pag-ihi ni Aoyuki, na nagsasabing may alam siyang paraan na gagawing ligtas itong inumin. Hindi gusto ni Aoyuki ang ideya, at hiniwa niya ang isang cactus, na nagpapahintulot sa kanya na makakuha ng tubig. Tumakbo si Hakari sa kanila, sinasabing si Asagiri ay pinatay, at lahat ay nakikita ang kanyang katawan, nagtataka kung sino ang pumatay sa kanya. Iminumungkahi ni Shion ang paghahati sa mga koponan, at sa tingin ni Hakari ay magandang ideya ito,
kaya sinusunod nila ang kanyang mungkahi. Ang koponan ni Sana ay inaatake ng mga lobo, at madali niya silang inilabas. Ngunit nagulat si Harun dahil akala niya ay mahilig si Sana sa mga hayop. Ngunit ipinaliwanag niya na ito ay laro lamang, kaya handa siyang katayin ang mga ito upang maprotektahan ang kanyang mga kasama. Isang alakdan ang biglang sumakit sa kanya, at siya ay Nalasan, kaya pinatay ito ni Harun, ngunit napagtanto nila na siya ay paralisado. Sinabi niya sa kanila na umalis nang wala siya, ngunit sinabi sa kanya ni Harun na maniwala sa kanila, at inutusan niya si Yama na maghanap ng panlunas. Nailigtas nila siya, ngunit pagkaraan ng ilang panahon, kapwa pinatay sina Yama at Harun, at nakita ng lahat na kainahinala si Sono. Ipinaliwanag niya na naghahanap siya ng tubig habang inaayos nila ang generator, na sinasabing hindi siya traidor, at determinado siyang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan, na nagsasabi sa isang tao na sumama sa kanya. Si Masahiro ay nagboluntaryo na gawin ito, na nagsasabing hahanapin nila ang radyo ng magkasama, at binanggit ni Aoyuki na ang generator ay naayos na, kaya dapat silang bumalik sa cabin. Plano ng lahat na iboto si Sono kung may mangyari kay Masahiro, kaya naisip ni Hikari na dapat silang manatili malapit sa cabin. Biglang tumakbo si Masahiro sa kanila, sinasabing sinusubukan siyang patayin ni Sono, kaya tumakbo sila sa ballot box, at lahat sila ay bumoto kay Sono, inalis siya sa laro. Iniisip ng lahat na isa na lang ang traidor na natitira, kaya sa tingin nila ay magiging okay sila hanggat patuloy silang nagtatrabaho sa mga koponan. Ngunit sina Sei at Shion ay pinatay habang sila ay magkasama, kaya napagtanto nila na mayroon pa ring dalawang taksil. Nagtataka si Masahiro kung sino ang pumatay kay Asagiri, at nakita niyang kainahinala si Hikari dahil siya ang nakakita sa bangkay, ngunit ipinaliwanag niya na siya ay inosente. Tinanong si Chami kung naniniwala siya sa kanya. Hindi siya makapaniwala na nakikita siya ni Hikari, at lahat ay naghihinala sa kanya. Nagtataka kung ano ang kanyang ginagawa sa buong panahon. Ipinaliwanag niya na hindi siya mahilig makipag-ugnayan sa mga tao, kaya nagiging invisible siya kapag nasa malalaking grupo siya. Sa tingin nila siya ay isang traidor, kaya nagpasya silang alisin siya, at pinag-usapan nila kung ano ang susunod na gagawin. Iniisip na kailangan nilang ihinto ang pag-aaksaya ng oras, dahil mayroon na lamang silang 5 minuto. Naisip ni Masahiro na dapat silang maghiwalay, dahil halos wala silang sapat na oras upang makumplito ang misyon, at nagpasya silang sumama sa kanyang plano. Nahanap nina Aoyuki at Masahiro ang radyo, ngunit napagtanto ni Masahiro na ubos na ang tubig ni Aoyuki, kaya binigyan niya siya ng isang bote. Ngunit pagkatapos itong inumin ni Aoyuki, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Napagtantong nalasan siya at nahulog siya sa lupa. Napagtanto niya na si Masahiro ay isang taksil, at ibinunyag niya na nakipagtulungan siya kay Chami para patayin ang iba. Ipinaliwanag niya na inatake siya ni Sono, dahil ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang taksil, at tumakbo siya sa cabin. Alam niyang makumbinsi niya ang lahat. Inihayag niya na alam niya ang tungkol sa kakayahan ni Chami na maging invisible, dahil nakikinig siya sa kanyang mga stream, kaya nagpasya siyang samantalahin ito, ngunit hindi niya inaasahan na mahahanap siya ni Hikari. Naghahanda siyang patayin si Aoyuki, ngunit biglang dumating si Alice, at sinaksak niya si Masahiro. Pinatay siya sa isang iglap. Nagtataka si Aoyuki kung nakita ba niya si Masahiro, kaya ipinaliwanag niya na naghinala siya, dahil naramdaman niya ang isang nagbabantang aura na lumalabas sa kanya, kaya nagkunwari siyang sumang-ayon sa kanyang plano, ngunit sumunod siya sa kanya. Ang mga nakaligtas ay nanalo sa laro, at nakita namin na lahat ay nagsaya. Sa pag-aakalang dinala ni Hikari at Alice ang mga nakaligtas sa tagumpay. Pagkatapos nito, nakikita namin ang lahat na nag-iinuman sa isang bar, habang sinasamahan sila ni Suzuki, na humihiling kay Asagiri na magtanghal ng live sa isang konsyerto. Sa palagay ni Suzuki ay tatanggi siyang muli, ngunit pumayag siyang gawin ito sa ilalim ng isang kondisyon. Nakatanggap si Aoyuki ng tawag mula kay Suzuki, na nagsabi sa kanya na hiniling ni Asagiri na makipagtulungan sa kanya. Agad siyang sumang-ayon na gawin ito, ngunit isiniwalat ni Suzuki na nagpaplano sila ng solong konsyerto, na nagsasabing magkakaroon ng 3,000 mga tao na nanunood. Ipinaliwanag niya na gusto ni Asagiri na kantahin ang huling kanta kasama niya, kaya nabigla siya. Nagtataka kung bakit siya napili para sa isang mahalagang papel, kaya sinabi sa kanya ni Suzuki na ipapaliwanag ni Asagiri ang lahat. Binanggit ni Suzuki na hindi nila inaasahan na sasang-ayon siya sa solo concert. Sinabi niyang tumanggi siyang gawin ito noong nakaraan, dahil mas gusto niyang suportahan ang kumpanya sa likod ng mga eksena. Ngunit binanggit ni Suzuki na hindi niya gagawin ang konsyerto kung hindi magpe-perform si Aoyuki, at pumayag siyang gawin ito, na nagsasabing hindi siya maaaring humindi kay Asagiri.
Pagkatapos nito, binisita ni Suzuki si Asagiri, at pinasalamatan niya siya sa pagtanggap sa alok na gawin ang konsyerto, ngunit binanggit niya na ito ay nagpaparamdam sa kanyang sarili, na nagpapaalala kay Suzuki tungkol sa dahilan kung bakit siya nagpasya na gawin ito. Sa tingin ni Suzuki ay matutuwa ang lahat na makuha siya, ngunit ipinaliwanag niya na ayaw niyang tumitig sila sa kanya. Nakikita namin sina Awayuki at Asagiri habang nagsasanay sila para sa kanilang pagganap. At binanggit ni Asagiri na si Awayuki ay may hindi kapani-pani walang talento. Pero sa tingin niya ay mahaba pa ang mararating niya, mapanghamon daw ang lyrics ng kanta, kaya hindi niya alam kung paano ito ay interpret. Natutuwa siya na tinutulungan siya ni Asagiri, at inihayag niya na siya ang sumulat ng lyrics, na sinasabing ibinigay niya ang kanyang pinakamahusay, dahil bahagi ito ng finale. Nagulat si Awayuki, iniisip kung okay lang ba sa kanya na kumanta ng ganoong mahalagang kanta, kaya sinabi sa kanya ni Asagiri na mahalaga lang ang kanta dahil kakantahin niya ito kasama niya. Tinanong siya ni Awayuki kung bakit siya pumayag na gawin ang solong konsyerto, iniisip kung plano niyang gawin itong kanyang pagganap sa pagre-retiro. Ngunit ipinaliwanag ni Asagiri na hindi pa siya magre-retiro, at ibinunyag niya na mayroon siyang IQ na 160. Ngunit hindi maintindihan ni Awayuki kung ano ang ibig sabihin nito, dahil hindi pa siya nakakakuha ng pagsusulit sa IQ dati. Pagkatapos noon, naghanap si Awayuki sa internet, at napagtanto niya na ang marka ng IQ na higit sa 130 ay itinuturing na antas ng henyo, ngunit hindi pa rin niya naiintindihan kung bakit pumayag si Asagiri na gawin ang konsyerto. Kinabukasan, nakita ni Awayuki ang post ni Alice sa Twitter, na nagbabanggit na handa siyang gawin ang lahat para kay Awayuki, ngunit nag-iwan ng komento si Masahiro, at nagsimula silang mag-away para sa kanya. Naisip ni Masahiro na dapat nila siyang imbitahan na sumali sa isang stream, para makapili siya ng isa sa kanila, at tinanggap ni Alice ang kanyang hamon. Kaya't nagsimula silang mag-stream, at binanggit ni Awayuki na ayaw niyang naruroon. Tinanong sila kung maaari siyang umalis. Ngunit ipinaliwanag ni Alice na kailangan nila siya, at sinabi sa kanya ni Masahiro na ipaglalaban nila ang kanyang pagmamahal, kaya gusto niyang masiyahan siya sa kanilang tunggalian. Ayaw makipaglaro ni Awayuki, kaya sinabihan siya ni Masahiro na uminom, ngunit sinabi niyang hindi siya alkoholiko. Nagtataka siya kung paano sila mananalo sa tunggalian, at sinabi nila sa kanya na hindi nila alam, kaya nagpasya silang hayaan ang kanilang mga manunood na magpasya, at sinabing sasagutin nila ang mga tanong tungkol kay Awayuki. Tinanong sila ng isa sa mga manunood kung ano ang una niyang hinuhugasan kapag naliligo, ngunit sa tingin niya ay hindi nararapat ang tanong, kaya iminumungkahi niyang laktawan ito. Ngunit sinabihan siya ni Masahiro na aliwin nito, na sinasabing iisipin ng lahat na kahalayan ang sagot kung hindi niya ito sasagutin, kaya nagpasya siyang payagan ito, at binanggit ni Alice na alam niya ang sagot, dahil naglagay siya ng mga kamera sa banyo ni Awayuki. So she freaks out, but Alice explains na nagbibiro lang siya. Sa tingin niya ay hinuhugasan muna ni Awayuki ang kanyang mga paa, ngunit mali ang kanyang sagot, kaya parang gusto niyang tapusin ang lahat. Sa palagay ni Masahiro ang sagot ay mga armas, at sinabi ni Awayuki sa kanya na tama siya, nagtataka kung paano niya nalaman. Kaya ipinaliwanag niya na naaalala niya noong sila ay naligo, at sa tingin ni Alice ay hindi patas, dahil alam na ni Masahiro ang sagot. Sumang-ayon si Awayuki sa kanya, sinabing lumipat na lang sila sa susunod na tanong, na tungkol sa kanyang ideal proposal. Iniisip ni Alice na gusto niyang mag-propose sa kanya ang kanyang kapareha, sa isang lugar na napapalibutan ng mga ilaw, ngunit sinabi niya kay Alice na tatakas siya kapag nangyari iyon. Alam ni Masahiro na gusto niyang panatilihing simple ang mga bagay, kaya sa tingin niya ay gusto ni Awayuki na mag-propose ang kanyang partner habang sila ay nagpapalamig sa bahay, at sinabi ni Awayuki sa kanya na tama siya. Patuloy silang nakikipagkompetensya sa isa't isa, ngunit napagtanto ni Awayuki na maaari silang magkasundo kung gusto nila. Sinabi niya sa kanila na may iniisip siya, at sinabi niya sa kanila na hulaan kung ano yon. Naisip ni Masahiro na gusto niyang sabihin sa kanya ng mga tao na siya ay cute, ngunit sinabi niya kay Masahiro na siya ay mali, na sinabihan si Alice na hulaan. Naniniwala siyang si Awayuki ay nag-iisip na gumawa ng isang malakas na zero faucet, ngunit ang sagot niya ay si Awayuki din, he accept a compromise, because they both want to be with her. Tinanong ni Masahiro si Alice kung natutuwa siyang natutunan niya ang higit patungkol kay Awayuki, at napagtanto niya na tinulungan siya ni Masahiro, na tinawag siyang isang karapat-dapat na karibal. Tila nagkaunawaan sila, at sa tingin ni Awayuki ay tapos na, ngunit nagsimula silang magtalo muli. Pagkaraan ng araw na iyon, iniisip ni Awayuki ang nangyari, at nalaman namin na hindi sila tumigil sa pag-istorbo sa kanya, ngunit ipinahayag niya na iniisip pa rin niya si Asagiri,
na nagtataka kung bakit siya nagpasya na gawin ang konsyerto. Nakikita namin si Asagiri sa entablado, at nalaman namin na nagsasanay siya kasama ang mga batang babae mula sa ikalawang henerasyon. Naalala niya na nahihirapan sila noong nagsimula sila, ngunit ipinaliwanag ni Haru na ayos na siya pagkatapos ng kanyang debut, at sinabing may problema sina Alice at Shion. Ipinaliwanag ni Shion na dati niyang iniisip na ang buhay ng isang VTuber ay madali, ngunit napagtanto niya na siya ay mali. Sinabi niyang nakaranas siya ng isang bastos na paggising nang siya ay sumali sa kumpanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Asagiri na mahal na siya ngayon ng lahat para sa kung sino siya, at nagsimula siyang umiyak, na nagsasabing gamaan ang pakiramdam niya. Nagtataka ang lahat kung bakit nagpasya si Asagiri na gawin ang konsyerto, dahil hindi siya nasisiyahan sa pagiging nasa spotlight, ngunit sinabi niya sa kanila na maghintay hanggang sa katapusan kung gusto nilang malaman, at tinawagan niya si Awa Yuki, na nagsasabing kailangan nilang magsanay ng magkasama. Pagkatapos nito, uminom si Asagiri kasama si Awa Yuki, na nagsabi sa kanya na siya ay hindi kapanipaniwala, dahil siya ay nag-e-enjoy sa kanyang sarili sa buong araw habang ang iba ay struggling na makabisado ang kanilang pagganap. Binanggit ni Awa Yuki na tumitingin siya sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Asagiri na ganoon din ang nararamdaman niya. Sinabing gusto rin niyang magkaroon ng isang purong katauhan, ngunit nagpasya siyang maging sarili na lang. Tinanong niya si Awa Yuki kung gusto niyang subukang maging ibang tao, ngunit ipinaliwanag niya na araw-araw ay nagsasaya siya sa pagiging sarili niya. Dumating ang araw ng konsyerto, at nagpadala si Masahiro ng larawan ng karamihan sa Awa Yuki. Alam ni Asagiri na siya ay kinakabahan, sinasabing naiintindihan niya kung bakit, dahil maraming mga tao ang naghihintay para sa kanilang gumanap. Umiti siya kay Awa Yuki, na napansin na ang ngiti ni Asagiri ay nagpapagaan sa kanya, ngunit bigla niyang nabanggit na siya ay kinakabahan. Nakikinig si Awa Yuki sa tibok ng kanyang puso, tinanong siya kung natatakot siya sa konsyerto, ngunit ipinaliwanag niya na hindi. Sinabing kinakabahan siyang tumayo sa kaparehong entablado, dahil gusto niyang gawin ito. Umakyat si Asagiri sa entablado, at sinimulan niya ang kanyang pagganap habang pinapanood siya ni Awa Yuki kasama si Suzuki, na binanggit na siya ay medyo kakaiba. Ibinunyag ni Suzuki na alam niya ang dahilan kung bakit nagpasya si Asagiri na gawin ang konsyerto, at sinabing ito ay talagang awkward. Sinabi ni Asagiri sa lahat na oras na para sa finale, kaya naghahanda si Awa Yuki para gumanap, ngunit mukhang kinakabahan siya, at sinabi ni Suzuki sa kanya na kamangha-mangha siya, kaya gusto niyang magkaroon siya ng tiwala sa sarili. Ipinakilala siya ni Asagiri sa lahat, at humarap siya sa madla, na sinasabing nakakaramdam siya ng karangalan na nasa entablado. Iniisip ni Asagiri na siya ay kinakabahan, kaya sinabihan niya siyang uminom ng tubig, ngunit binuksan niya ang isang lata, at napagtanto ni Asagiri na hindi siya nagbukas ng isang bote ng tubig. Sabay silang umiinom, ngunit sumisigaw si Awa Yuki na maganda ang kanyang pakiramdam, kaya napagtanto ni Asagiri na nagkaroon siya ng malakas na zero, at natutuwa sila sa mga manunood. Ipinaliwanag niya na ito ang kanilang unang collab na magkasama, na sinasabing gagawin nila ang lahat, dahil ito ay isang collab sa pagitan ng pinakamahusay na streamer ng kumpanya at ng susunod na henerasyon. Ngunit inihayag niya na mayroon siyang isang sorpresang pagganap, na sinasabi na ang kanta ay tinatawag na My Story, at binanggit ni Awa Yuki na hindi niya inaasahan na mangyayari ito, ngunit sinabihan siya ni Asagiri na makinig. Sinimulan niyang kantahin ang kanyang kanta, at nalaman namin na ito ay tungkol sa isang batang babae na may pambihirang katalinuhan, ngunit hindi siya tinanggap ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya nagpasya siyang magsuot ng maskara, dahil ayaw niyang malaman ng lahat ang tunay niyang pagkatao. Ngunit isang araw, may nakilala siyang mga tao, at naging kaibigan niya sila, dahil napagtanto niyang hindi siya gaanong naiiba sa kanila. Magkasama silang nagsimula ng isang kumpanya, at nagsimulang magtrabaho ang mga babae sa kanilang opisina, ngunit gusto niyang gantihan ang kanyang mga kaibigan sa pagbabago ng kanyang buhay, kaya nagpasya siyang maging prototype nilang VTuber Asagiri. Alam niya na kailangan niyang ipakita sa lahat ang kanyang tunay na personalidad upang magtagumpay bilang isang VTuber, kaya tinanggal niya ang kanyang maskara, at tinanggap siya ng kanyang mga kaibigan, dahil napagtanto niyang okay lang na ipakita ang kanyang tunay na sarili sa ibang tao. Sinabi ni Asagiri sa lahat na miyembro din siya ng staff ng kumpanya, kaya naisipan niyang huminto bilang streamer kapag hindi na siya kailangan ng susunod na henerasyon, na nagsasabing gusto niya silang suportahan mula sa likod ng mga eksena. Sa tingin niya ay hindi na siya kailangan ng ibang mga babae, dahil lumago na ang kumpanya, kaya naisip ni Awa Yuki na nagpaplano siyang magtapos, ngunit ipinaliwanag niya na nagbago ang isip niya, dahil nang mapanood niya ang aksidenteng stream ni Awa Yuki, napagtanto niya na gusto niyang makarating sa kilalanin ang iba pang mga batang babae at tumayo sa parehong entablado tulad nila.
Kaya't nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagiging isang VTuber, at napagtanto ni Awa Yuki na siya ay katulad niya, dahil siya rin ay isang weirdo. Sinabi niya kay Awa Yuki na gusto niyang tumayo sa parehong entablado tulad niya, ngunit binanggit niya na nakalimutan niya ang choreography. Ngunit sinabihan siya ni Asagiri na huwag mag-alala, dahil itinulak niya ito sa kanya, kaya maaalala ng kanyang katawan ng mga hakbang, at sinabi nila sa lahat na ang kanilang kanta ay tinatawag na Diamond Dust. Ang bawat tao'y nag-e-enjoy sa kanilang performance habang nagsisimula silang kumanta at sumayaw. Nalaman namin na si Asagiri ang nagmula sa pamagat ng kanta, at alam ni Awa Yuki na ang diamond dust ay kapag ang moisture sa atmosfera ay nag-yellow at sumasalamin sa sikat ng araw kapag bumagsak ito. Sa tingin nila, ang pamagat ay perpekto para sa kanila, at ang kanilang pagganap ay nagtatapos habang ang karamihan ay nagiging ligaw. Kinabukasan, nakita naming muli si Awa Yuki na nag-stream kasama si Asagiri, na nagsasabi sa lahat na mag-iiba ang mga bagay. Ibinunyag ni Awa Yuki na pagkatapos ng konsyerto, nagpasya si Asagiri na baguhin ang kanyang estilo, at nakita namin na mas wild siya kaysa karaniwan, na sinasabi sa lahat na umasa ng higit pang mga konsyerto at collab. Nakikita namin si Awa Yuki na may isa pang malakas na zero, at determinado rin siyang gawin ang kanyang makakaya.